on laban sa dambana sa Bethel at laban sa lahat ng mga bahay sa mga mataas na dako na nangasa mga bayan ng Samaria ay walang pagsalang mangyayari. Pagkatapos ng bagay na ito, si Jeroboam ay hindi tumalikod sa kanyang masamang lakad, kundi gumawa uli mula sa buong bayan ng mga saserdote sa mga mataas na dako. Sino mang may ibig, kanyang tinilaga upang magkaroon ng mga saserdote sa mga mataas na dako. Sabay-sabay po tayong lahat. At ang bagay na ito ay naging kasalanan sa sambayan ni Jeroboam. Kaya't iniwalay at nilipol sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Maraming salamat po. Standing on the promises of God. Amen. Do you believe the promise of God? Amen. Let's sing this song. The first verse now. Standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Amen. When He shall come.
Amen. Amen. Check, check, check. Amen. Check. Mic check. Hindi po ako yung more, ha? Amen. Salamat po sa Panginoon. Napakadaming talented na kabataan dito sa Christ Baptist Church na nagpapagamit ng kanilang buhay. Fathers naman daw po susunod. After daw po ni Sinel. Amen. Tayo po ba'y pinagpala ng mensahe kayo ng umaga? Amen. Napakasaya na, napakaganda ng mensahe kayo ng umaga. What shall I render? Anong offer ang ibibigay natin sa Panginoon? Amen. Salamat po, Brother Francis, sa napakagandang mensahe. Tayo po ba ay handa na para makinig? Tayo pong lahat ay magsitayo at atin pong i-welcome ang ating pong mga ngaral ngayong hapon na ito. Brother Noel Oting. Thank you, sir. Pwede na po kayo umupo. Upo muna kayo. To be honest with you, hindi ko ina-expect to. Pastor just mentioned, Noel, can you speak? Sino ba tayo para tumanggi? Kung ginamit ng Panginoon ng pastor, binigyan ng discernment ang pastor, sino ba tayo para tumanggi? So imagine mo na lang kung si Lord Jesus sinabi, ikaw ipapako sa krus. Alam niya na lahat because He can see the future. Ano sa tingin niyo? Malamang kung sa malamang, pwede niya sabihin na ayoko kasi alam ko na mangyayari. Alam ko na yung ending. May spoiler na ako. So, but the thing is, you have to do it because this is the only way na show natin how grateful we are with what we have coming from the Lord. Ngayon, ipapasok ko na ngayon yung aking topic. So, the topic na i-discuss natin would be the attitude of gratitude. The attitude of gratitude. Kaya nga sinabi ko, grateful. So, hinanap ko kanina, or actually naghahanap ako, ano ba talaga ang pinaka-saktong word na maiaano natin sa word na grateful or gratitude. Sinabi ni Google, in Tagalog, mapasalamatin. Pero that word, kung iaano mo sa iba, iahambing mo sa English, it could be thankful. It could be appreciative. Kasi thankful and appreciative, maganda siya. Maganda sa pandinig. Pero kung hahanapin mo at nanamnamin mo ang meaning, hindi siya kasing lalim or dramatic ng the word gratitude or grateful. Actually, nung naghanap pa ako, may sinabi nga dun sa sinearch ko sa Google, marunong tumanaw ng utang na loob. Lalim, no? Napaka-dramatic. Pero yun talaga ang pagiging grateful. Yun po. Ngayon, I'm going to ask you once again to stand up, please. At saan natin makikita yung verse na to? Actually, maraming verses na pwede nating sabihin na this would be showing gratitude. Pero isa lang po ang aking isi-share for the meantime bilang springboard para sa ating sermon. It would be in 2 Thessalonians chapter 5 verse 18. 2 Thessalonians chapter 5 verse 18. Kung nakita nyo na, here's what ito pong nakasulat. In everything. Markahan nyo po yan. In everything. Give thanks, for this is the will of God. Give thanks, for this is the will of God. Everything, this is the will of God. Pag narinig nyo, this is the will of God, it is what?
ipinag-uutos. It is a commandment in everything. Okay? So before we continue, let's pray first. Please close your eyes and bow your heads. Let's pray. Gracious and mighty Heavenly Father, we give thee thanks, Lord, for this opportunity that we could once again worship you, praise you in spirit and in truth. We pray unto you, O Lord, as we study your word regarding how we should be grateful. We pray unto you, Lord, that may we find a new perspective why we should be grateful. I pray unto you, O Lord, that you would deem us worthy right now to study your word. We ask, Lord, for forgiveness of sins. I know, O Lord, hindi po kami karapat-dapat, but because of your love, because of your grace, because of your mercy, we give thee thanks, Lord. So we ask, O Lord, for forgiveness of sins. Make us worthy to worship you this afternoon. And I pray, O Lord, hindi ko po kaya to. I know, O Lord, that you would use me as your mouthpiece for this afternoon. Please, Lord, hindi po ako karapat-dapat, but again, O Lord, I trust you that you would be the one to guide me and use me, O Lord, for this afternoon, so that I could deliver this message to your flock for this afternoon. Again, all of these things I pray in Jesus' name. Amen. Okay, maaari na po kayong maupo. Muli, salamat po sa cooperation nyo. Okay, the attitude of gratitude. Okay, tanong ko muna. Pagkagising nyo, pagkamulat ng mata, anong una nyong ginagawa? Yung totoo. 100% may kinakapa kayo sa tabi nyo. Hindi tao, isang bagay. Check ng notifications, right? Actually, lahat tayo guilty dyan. Kahit naman ako guilty rin eh. Pero the thing is, pagkamulat, dapat natin ang mata. Una, dapat nating masambit, Panginoon, salamat. Panginoon, salamat, gising ako. Gising ako para harapin na naman ang araw na ito. Now, sinabi ko nga sa inyo, marami sa ating guilty doon. I want na maintindihan nyo bakit napaka-importante na tayo ay maging grateful or meron tayong gratitude. Because, ganito, being thankful, in my interpretation, pag ikaw ay thankful, it's because meron kang what? Natanggap na benefit. May natanggap kang biyaya, nakatanggap ka ng good opportunity, nakatanggap kayo ng healing. And most of the times, pag sinabing thankful, it's more of kabig, hamig, benefit mo. Ganun din sa pagiging appreciative. Pero pag sinabi mong gratitude, katulad ng sinabi dun sa verse na binasa natin, in everything. Sino sa inyo kaya magpasalamat na may sakit siya ngayon? Sino? Good. Gratitude yan. How about sa others? Kaya nyo bang magpasalamat? Thank you, Lord, may lagnat ako. Thank you, Lord, may migraine ako. Thank you, Lord, masakit ang ngipin ko. Wala. Kung wala kang kakayanan sa pananalapi, kaya mo ba magsabing, Lord, thank you, wala akong pera sa wallet. Lord, thank you, wala akong kakainin today. Yun ang sinasabi ko. Grateful. In everything, give thanks. Most of the times, hindi natin naiintindihan ang verse na to. I'm not talking about 2 Thessalonians, yung verse na lagi nating sinasambit. Pag merong hindi magandang nangyari, may magandang nangyari. You know the verse that I'm talking about. It's in Romans chapter 8.
all things work together for good. For good lang ba? Hindi. In everything, whether it is good or bad, whether you are bankrupt or not, whether you are sick or healthy, in everything, give thanks. I shared this message in Vietnam. So, because sa mundo natin ngayon, tayo'y nakatuon ngayon sa madalas, we're focused on our goals, we're focused on a lot of things. That sometimes pag merong hindi magandang nangyari, hindi na sunod ang ating schedule, sometimes hirap na hirap tayong i-appreciate na nangyari yun. Hirap na hirap tayong magpasalamat. Pero sinasabi ko po sa inyo, in everything, we should be thankful. That's why we should be grateful. Gratitude is an awesome thing. Ito ang issue ha. Gratitude is an awesome thing. Being appreciative, thankful for things in life should be a natural response for the good things we are able to enjoy. Good things. How about the bad things? Katulad nga ng sinabi ko sa inyo. Buti pa si Ma'am Tango, kaya niya magpasalamat na meron siyang karamdaman na kinakaharap. How about us? This is, ang message na to hindi po para wala po akong karapatan. Again, wala po akong karapatan mag-chastise or this is just to remind us lang po. Kasi I want that every Christian should not only be thankful, but more so, should be grateful. Kasi ganito nagbabantay ako yesterday ng aking soon-to-be nephew. Babantay ako. Binigay ko na lahat. Pinatulog, binigyan mo ng laruan. Masaya siya. Then all of a sudden, doon sa binigay mo sa kanya, hinataw ako dito sa muka. May sugat ako sa mata, malapit sa mata. Ngayon, nagtaka ako, ba't ginawa niya yon? Baby pa siya. Instead of na magalit ako, naisip ko tuloy yung message na isi-share ko sa inyo ngayon. Ngayon pala. Bakit? Kasi parang tayo yung bata, binigay na ng Diyos lahat ng bagay. Lahat ng bagay binigay na. To the point na kulang na lang. Sabihin na lang natin, Lord, tama na po. But sometimes, katulad ng ginawa ng bata, sometimes, ibinigay na ng Panginoon ng lahat, pati buhay niya. Sometimes, hindi tayo grateful. Sinasaktan pa natin ang ating Panginoon. We make our Lord grieve. Di ba? Binigay ko na ang lahat, tapos ito pa ang matatanggap ko. But again, nag-complain ba ang Panginoon? Hindi. Hindi nag-complain ang Panginoon. Kaya gusto ko po kayo na yun po ang makita nyo. Na we should be grateful. Because ito po ang issue. However, despite the fact that we all have things we enjoy, gratitude is not something everyone has. Gratitude is something not everyone has. Kaya kung hindi po kayo marunong mag-appreciate, magpasalamat, hindi pa po huli ang lahat. As long as the Lord allows you to be still alive, may pagkakataon ka pa para ipakita mo sa Panginoon na you are grateful, that you are full of gratitude to all the blessings, to all the things that He is allowing to happen to you. Okay? So, yun po ang issue. Hindi po lahat marunong gawin ito. Ngayon, we're going to go to the Bible. Anong sinabi ng Bible about that? Kasi ang Bible lang naman po ang makakapagsabi, anong dapat natin gawin? Kung yun ang issue, anong dapat natin gawin? Well, ang Bible, merong mga sagot dyan.
First, in the Bible, the first thing na sinabi rito, dun sa binasa nating text, 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks, for this is the will of God. Ang principle doon, God desires us to be grateful in all circumstances. In all circumstances. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, underline, highlight the word everything. But the thing is, most of the times, kahit ako, lahat naman tayo siguro, utos na ng Diyos na maging thankful tayo in everything, whether good or bad, hindi natin magawa ito 100%. 100% hindi natin magawa. More so pag hindi maganda pa yung nangyari sa atin, more so sometimes we question our God. Pero, hanap tayo ng mga example sa Bible. Sinong pinakamagandang example, other than Jesus Christ, sino pinakamagandang example ng pagiging grateful? Number 1, Job. Everything was taken from him, his health as well. Pati na rin ang asawa niya. Sinabihan na nga siya ng asawa niya, curse God and die. Pero sinabihan niya yung asawa niya na dapat lang ba tayo tumanggap ng mga mabubuting bagay at hindi ng masasama? Tayo rin naman. We also experience that. But instead of being like Job, iba ang ginagawa natin. Again, Moses. Paano ko nasabing si Moses? Ano ang educational background ni Moses? Supposed to be, kung napanood niyo yung movie, he's the Prince of Egypt. But again, tinalikuran niya ang lahat. Tinalikuran niya ang yaman, karangyaan, tinalikuran niya ang lahat para sundin lang ang Panginoon, pangunahan ang nation of Israel out of Egypt. Ano pa? Sino pa mga prime examples sa pwede natin gamitin? Sa New Testament, si Paul. Nandito sa lahat ng epistles niya, lahat ng pinagdaanan niya, pero meron ba tayong narinig na isang reklamo? Wala. Ano sinabi niya? For me to live is, and to die is gain. I know how to be abased, and I know how to abound. These people are prime examples of how grateful they are to our Lord. Because, katulad nga, naghahanap ako ng example kanina. Kung ang Panginoon nga, binigay niya na ang buhay niya, hindi pa ba tayo dapat maging grateful doon? The mere fact that we are saved 100%, we are going to heaven if anything happens to us, hindi pa ba sapat yon para tayo maging grateful? Tapos hindi pa nga natin natutupad ng 100%. Hindi pa natin mumuhay ang Christian living ng 100% kasi we fail because we are weak. But still, our Lord gave us His life for you to be saved. Dapat mahiya po tayo. Kung ang Panginoon, binigay niya ng lahat, pati buhay niya. Wala na tayong We should not complain. We should instead be grateful. Whether you are katulad nga ng vows ng mag-asawa, in health, in sickness, through richness, or being poor, we should be grateful. Next, I hope na you're getting me, huh? Okay, let's go to James chapter 1, verse 17. James chapter 1, verse 17, isa pa na magpapatunay na we should be grateful in everything.
Okay. James chapter 1, verse 17, the Bible says, every good gift and perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Excuse me. Every good gift. If you have sickness, that is a good gift. Coming from who? Coming from who? From God. If you're experiencing a situation na nahihirapan ka to the point na other people will say that you are this, you are like that. That situation came from where? From God. Always remember, every good gift, kahit tingnan mo ang gift na to, parang hindi maganda para sa'yo, hindi mabuti sa inyo, it's still good and it is perfect. Kasi ang tinitingnan po natin ay yung pansamantala or yung nakikita lang po natin yung ano yung nasa harapan natin. Hindi natin nakikita kung ano yung nasa likod. Because ang Panginoon, pag meron siyang ginawa, hindi niya nakikita yung nasa harap lang only. Lahat, pangkalahatan, nakikita niya lahat. Because in the end, if you're not going to experience these things, your faith will not grow. Your faith will not grow. Kaya pinapahintulutan ng Panginoon na, danasin mo yan. Pagdaanan mo yan. Because in the end, it's going to be perfect. In the end, it's going to be Romans chapter 8, verse 28. For we know, all things work together for good. Nawalan ka ng mahal sa buhay, it's a perfect gift. Allowed by the Lord to happen. Na-bankrupt ka, it's a perfect gift na inalaw ng Panginoon na ma-experience mo. Now, the principle in James chapter 1 verse 17, all good things, whether good or bad, whether it would be in your favor or no, or not, all good things we enjoy in life are given by God. Kung binigyan ka ng situation na hindi maganda, it is given by God. Hindi mo pwedeng takasan. Isipin mo yung ginawa ni Jonah, tinakasan niya, pinipilit niyang takasan, babalik at babalik pa rin sa iyo yan. So again, hindi naman ibibigay ng Panginoon yan sa iyo na hindi ka magbe-benefit. Always remember that. We should be grateful that these things happen to us because in the end, we're the ones who are going to reap the benefits. Minsan, mahirap po sa atin, katulad nung panahon, kailan ba ito? Early 2000s. Nagpe-pray ka for, noon, Nokia pa ang pinaka-in-demand na phone. Sorry ha. Nokia. Siyempre, yun ang vogue na telepono noon. Pray ka ng pray, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito. Binigyan ka ni Lord, 5110. Most of the times, ikaw pa galit. Lord, bakit ito? Bakit ito? Magpasalamat ka, may telepono ka. Sometimes ganun po tayo. Hingi tayo ng hingi kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bakit ito ang binigay mo sa akin? Lord, kulang po. Lord. But again, perfect yan. Perfect yan. Hindi mo lang alam kung anong gustong ipahiwatig ni Lord sa'yo, pero perfect yan, good yan. At hindi i-allow ni Lord yan kung hindi niya alam na good yan. So again, all good things we enjoy in life are given by God. This is whether maganda, masama, mabuti, and so forth and so on. Next, please open your Bibles to Psalm 100 and verse 4.
Psalm 100 and verse 4. Excuse me. Okay. The Bible says in Psalm 100 and verse 4, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Enter into his gates with thanksgiving. Psalm 100 verse 4 tells us this principle. Gratitude is a way to show worship, praise to God. The reason why we are here this afternoon, this early morning, it's because we are grateful to God. Buhay ka pa, niligtas ka niya, meron kang kinakain on your table 3 times a day, meron kang trabaho, and so forth and so on. Ewan ko na lang kung kulang pa yan at magrereklamo ka pa. For me, everything that I have already experienced, actually, pwede ko nang sabihin, Lord, sapat na po. Sapat na po. Pwede na. Kung i-allow nyo lang. Sapat na po. Ang pagdanasan ko, na-experience ko, na-gain ko, sapat na po. I am grateful. How about you? How about you? Because if you cannot be grateful to all the blessings that the Lord has given you, 100%, hindi mo kayang papurihan. Hindi mo kayang magbigay ng true worship sa ating Panginoon. The reason, again, why we are here, it's because of gratitude. We are grateful to the Lord that He saved us, isang hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat ng kanyang buhay, ng kanyang pansin. Pero again, the Lord saved you, and you. So again, enter into His gates with thanksgiving in your hearts. So I hope everyone, when you came here to worship, you came here because you are grateful to the Lord and He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. Pag hindi ka grateful, ewan ko na lang po sa inyo. Okay? So, that's what the Bible says on those verses. But are we going to stop there? No. So, how can we show gratitude even in their difficult circumstances? How can we show gratitude? Alam ko, ang hirap magpasalamat if ang nangyayari sa inyo ay hindi maganda. Ang hirap. Katulad na lang sinabi ko kanina, ang hirap pag may sakit ka. Nagkaroon ako ng gout sa Vietnam. Napilitan ako ng 2 araw mag-fasting. Hindi ako makalakad, hindi ako inom. Ang hirap magpasalamat pag ganun ang sitwasyon mo. Lalo na kaya kung may cancer ka. Lalo na kaya kung nasa ospital ka ngayon. Ang hirap magpasalamat, di ba? Pero again, the Lord is telling us, we should still be grateful. Because there is still a silver lining in that situation. Again, the Lord gives us perfect gifts, good gifts, and the Lord is not wrong to give those things to us. So how can we show gratitude in difficult circumstances? Now, punta po tayo sa famous verse na lagi nating sinasambit. Romans chapter 8. Anong verse ang tinutukoy ko? Romans chapter 8. Alam nyo to. Minsan nga, hindi nyo na kailangan basahin eh. Dahil alam nyo na kung ano sasabihin nyo. Romans chapter 8, verse 28. Ang sabi dyan, and we know, yun ang masakit eh, alam na nga natin eh. Pero minsan, hindi ko matanggap.
Hindi ko matanggap. Hindi ko carry. And we know, all things work together for good. All things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. Kung hindi mo kaya ipamuhay itong verse na to, sinabi na nga, and we know, there's something wrong with you. Maybe, hindi mo pa talaga nauunawaan kung paano kumilos ang ating Panginoon. And we know. Yan ang sinasabi doon, and we know. Romans chapter 8 verse 28, what is the purpose? No, God is able to work things out for good. If you have sickness, God can work something good out of that sickness. If you are in a difficult situation, God can work something good out in that certain situation. Wag lang tayo po mag-focus on the negatives. Wag po tayo mag-focus doon. Focus on the big picture. As much as possible, try to look at everything in a bigger picture. Minsan kasi nakafocus lang tayo sa mga mali ni brother ganito, ni sister ganito. No, let's focus at the bigger picture. Doon mo may intindihan ang Romans chapter 8 verse 28. Kasi minsan ang Romans chapter 8 verse 28, nagiging palasak na verse na to eh. Pag may nangyaring hindi maganda, and we know all things work together for good. Hindi nga, totoo. Hindi lang rito sa church natin, sa iba rin. Ganun. Ganun ba kababaw yung verse na yon? Si Paul na nagsasabi nito dahil siya na-experience niya na lahat talaga. Nasa kulungan, nagkaroon pa ng worship service, kumakanta pa ng joyful hymns. Diba? So again, no, God is able to work things out for good. Brothers and sisters, hindi ko alam kung anong pinagdaraanan nyo ngayon. Hindi ko alam kung ano ang financial situation nyo or physical situation nyo or health situation nyo. But know this, God can work something good out of that situation that you are in right now. All you need to be is to be grateful to Him. Minsan kasi nakafocus tayo, Lord, ba't niyo ako binigyan ng sakit? Lord, ang buti-buti ko naman, sinusunod ko kung ano lahat nakasulat sa iyong banal na salita. Pero bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Remember the parable na ipinakita sa atin ng Panginoon. The publican and the Pharisee. Sino sa tingin nyo sa dalawa ang grateful? Minsan kasi tayo minsan para tayo yung Pharisee. We take things for granted that sometimes nakakalimutan na natin maging grateful. That sometimes hindi na natin iniingatan ang ating pagka-Kristiyano. Kaya nga minsan pag nag-witness ako sa mga estudyante sa Vietnam, hindi porke naligtas ka, pwede mong gawing lisensya yan na gumawa ka ng mali. Kasi pag ginawa mo yun, ganun ka ba ka-grateful sa ating Panginoon na binigay niya ang buhay niya para sa'yo, tapos, gagawa ako ng ganito, gagawa ako ng, dahil papatawarin naman ako ng ating Panginoon. That is how kung nakikita kung gaano ka ka-grateful sa ating Panginoon. Kung ganun ang iyong pananaw, please, baguhin na natin. Let's change it. Kasi what the Lord did for us, hindi ko sinasabi to sa inyo dahil ako, above sa inyo, no, mas guilty ako. Mas guilty ako. Bago ako pumunta rito, pinag-iisipan ko na to, pinagpe-pray ko na to. Because I know that there are times that I am not grateful, that dapat I should be grateful to the Lord. So are you as well.
So again, how can we show gratitude even in difficult circumstances? Know God is able to work things out for good. Now, let's go to Philippians chapter 4, 6 and 7. Meron pang isang principle doon on how we can show gratitude even in difficult circumstances. Philippians chapter 4, 6 and 7. Excuse me. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Give God our concerns. Thankful He is in control. Give God our concerns. Thankful He is in control. We should give to God our concerns. Because the reason why the Lord gave that to you, because alam niyang hindi mo yan kaya. Sinusubukan niya lang kung anong gagawin mo. And most of the times, tayo, si super Christian, ay kaya ko yan, Lord. Kaya ko yan, Lord. Kaya ko yan, Lord. Then nadapa ka. Ouch. Backslide na ako. Ayoko nang magsimba. Blah, 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 blah. Diba? Pero the thing is, binibigay ng Panginoon yan dahil alam niya na hindi mo kaya yan. Sometimes, nagbibida-bida po tayo. Hindi kailangan ni Lord ang pagbida-bida natin. Kailangan ni Lord ang ating humility that we should be grateful na, Lord, thank you po sa situation na to. Alam kong hindi ko po kaya, pero alam ko po, Panginoon, kaya niyo po ito. Tulungan niyo po ako. But sometimes, lakas natin kumain ng fried chicken eh. Alam niyo yan? Fried chicken? Pride. P-R-I-D-E. Pride. Gamit yung panlaba. No, I'm just kidding. Huwag nating pahintulutan na ang pride natin ang naging sagabal para mangyari ang will ni Lord para sa atin. Kasi the Lord gave us these situations and it is written in the Bible that these situations are all perfect, good. Pag hindi mo na kaya, I forgot the verse, it's in 2 Corinthians ba yun? God allows testings. Pag hindi mo na kaya, He already has a way out for you. Okay? So, again, give God our concerns. Kasi hindi naman natin talaga kaya. Pero some of you may be thinking, Lord, bigyan mo ako ng maraming pera. Yun ang pinakamagandang problema. Hindi ko alam kung ano gagawin ko sa perang hawak-hawak ko ngayon. Okay sana kung mapagkakatiwalaan ka. Okay sana. Kasi alam ni Lord kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Kaya thank you dun sa mga pinagkatiwalaan ni Lord na naging faithful dito sa simbahan na to. Hindi na ako nagtataka. Huwag na rin kayong magtaka. Inosente lang po ang nagtataka. Okay? So again, give God our concerns. Because the reason why God gave us these gifts is because it's not for us to handle by our own selves. More so, we need His strength. We need His power to help us be able to finish this. So give God our concerns. Thankful He is in control. And this one, please open your Bibles to James chapter 1. Again, in James chapter 1. James chapter 1, we're going to read verses 2 to 4. James chapter 1, 2 to 4. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience.
But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. The reason why the Lord allows these things to happen to us, napakalinaw pong sinabi at pinaliwanag ni Brother James. Napakaliwanag. Count it all joy. If you have sickness, count it all joy. If you are in a situation na gipit ka na, count it all joy. Why? Knowing this, that the trying of your faith results what? A fruit. Patience. Minsan, sa mundo natin ito, napakabilis. We want everything instant. Utang, yeah, you can do that. Punta ka sa, mamili na kayo kung anong app. Manghihiram kayo ng 25,000, ang dami dyan, instant utang, you can do that. Napaka-instant ng lahat. Pero again, the Lord is allowing us to go through the process because the Lord wants us to learn something, to gain something. And that is patience. And that is also to strengthen our faith, to strengthen our spirituality. Because ang diamante, paano ka ba nakakabuo o nakakakuha ng diamante? Di ba carbon has to go extreme pressure? Extreme pressure para makakuha ka ng napakagandang diamante. Ang uling, regular na uling, kailangan mag-undergo siya ng extreme pressure. Because if the uling or the coal would undergo extreme pressure, in due time, magiging diamante po siya. Ganon din po tayo. Marami kang problema, good. Pag-pray mo, sumbong mo. Problema natin, susumbong tayo kay Tulpo. Hindi mo sinusumbong kay Lord. Hindi po kaya ng tao, ang pinagkaloob ng Diyos sa atin, hindi po kayang solusyonan niya ng tao. Kaya po solusyonan niya na nagbigay sa atin ng gifts at situations na to, ang Panginoon. That's why ang linaw-linaw na sinabi ni Brother James, magsaya tayo if we're undergoing these things, these situations. Because in due time, it will bear fruit. It will bear fruit. At hindi ka po magsisisi, 100%, hindi ka po magsisisi. May nagsisi na ba rito? Because pinagkatiwalaan po nila ang Panginoon? Meron po bang nagsisi na rito? Wala, di ba? So we should continue doing that. Let's continue doing that. Wala naman nawala sa inyo eh. Everything to gain pa. Bakit po? There are times na, yun nga, hindi natin inaasahan, pero, so again, sabi doon sa James chapter 1, 2-4, be grateful knowing that trials build up character. Lalong-lalo na pag wala kang character, patience, pasensyoso. Kailangan po natin yan. Kasi minsan, ang nawawala or nagkukulang sa mga Kristiyano ngayon is character. Hindi ko po sinasabing wala po kayong character. May character po kayo. Lahat tayo may character. Pero, dahil napakabilis ng ating panahon, napaka-busy natin, sometimes nakakalimutan na natin. Nakakalimutan na natin ng ating character. And patience is one. Those characters na kailangan po natin. So be grateful, knowing that trials build up character. Now, I'm going on my last part of the message. What should I do? What should you do? Magpatuloy ka pa rin sa ginagawa mo? Or dapat may magbago after this?
Sana naman meron magbago after this. Kasi hindi po namatay ang Panginoon natin para i-take for granted natin yung ginawa niya para sa atin. The Lord did not die in vain. Sana nga para sa iyo. Kasi individual, again, ang ating salvation po, individual. Sa iyo lang yan. Hindi pwedeng para sa pamilya. No. Kaya nga sinasabi ko, sana nga, the Lord did not die in vain for you personally. So, it's easy to overlook the fact that we are on the receiving end of so many blessings. Ang dami-dami na nga nating blessings na natatanggap. Minsan, reklamo pa tayo ng reklamo. Lord, bigyan mo ako ng ulam, binigyan ka ng munggo. Lord, pag hindi mo ako binigyan ng tinola, binigyan ka na nga ng ulam, nagreklamo ka pa. Lord, bigyan mo ako ng pera, binigyan ka ng 20 ni Lord. Lord, ba't hindi pa 100? Ba't hindi pa 1,000? Again, in everything, we should be grateful and thankful. If you struggle with gratitude, take time to recognize the details of your life are part of a good plan God is orchestrating. Ang buhay na pinagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon, hindi ikaw ang direktor niyan. 100% hindi ikaw ang direktor niyan. Kung nagka-leche-leche ang buhay mo because gusto mong ikaw ang maging direktor ng buhay mo. Binigay ni Lord ang buhay mo para siya ang mag-direct sa inyo. Hindi para ikaw ang mag-direct. Tapos, pag nagka-leche-leche, ibiblame mo ang Panginoon. Di ba? I'm speaking based on experience. I'm not saying this because gusto ko magbida-bida. No. It's because of experience. So, it's important that we should do these things. Okay? What should I do? The first, identify. Identify what? Specific ways God has shown His goodness to you, even in the little things. Sometimes, nagpapasalamat po tayo pag halimbawa merong something grand na nangyari sa atin, something miraculous, life-changing na nangyari sa atin, na sometimes nakakalimutan po natin magpasalamat sa mga maliliit at simpleng bagay. Katulad na lang po ng sinabi ko sa inyo, pagmulat ng iyong mata, ano po dapat ang una niyong gawin? Kahit sabihin niyo, thank you Lord, okay na yun. Lord, thank you, ginising mo pa po ako. Napakasimple lang nun, pero malaking bagay na yon para to show how you are grateful to what the Lord has done in your life. Napakasimple, pero ang laking impact. Even in the little things. Pag binigyan ka ni Lord ng ganito, thank you Lord. Kung meron kang huwag pagsawaan na character trait, sana yung pagiging grateful, pagiging mapasalamatin, pagiging appreciative. Dahil yung mga kapatid po natin na sobra-sobra, apaw-apaw ang blessings, it's because they are very grateful. And it shows. Yun ang sikreto nila. Instead of mainggit ka, do it. Be grateful. Pasalamat ka. Pasalamat ka. Maaga pa, February pa lang. Hindi pa, may 10 months ka pa, bumawi, habol-habol pa. Habol pa. Hindi ka nakakota nung January, habol pa. Be grateful, hindi pa tapos ang taon. Hanggat buhay ka, hindi pa tapos ang Panginoon sa inyo. Continue to be grateful. Okay? Identify. Next,
Express your gratitude as often as possible to help you be mindful, underline mindful, of God's goodness to you. Be grateful. Okay? You have to express it. Hindi mo pwedeng itago. Minsan, very thankful ka nga, you are very grateful, you are very appreciative, pero hindi mo ine-express. Huwag naman ganun. The Lord, express mo naman. Kasi, parang katulad rin yan ng ano eh. Ano ba to? Pinakamagandang example niyan ay, never mind kasi hindi maganda. Yung parang kahit, minsan kasi marami nang ang ginawang kabutihan sa iyong Panginoon pero pinitigil mo pang i-express. Express mo. Express mo. Parang, parang kanal. Ang kanal, babaho yan pag hindi tuloy-tuloy ang daloy. Minsan, ganun din tayo. Grateful ka nga, pero hindi tuloy-tuloy. Or stagnant ka, humihinto ka, kinikimkim mo, sinasarili mo lang. Pagkalaunan babaho rin yan. So, kung magiging grateful ka na rin lang, express mo. Tapos pag nakita pa ng iba, makaka-encourage ka pa. Diba? Maging grateful tayo. Express natin. Kaya hopefully, pag may nag-invite rito na, sino magpapatotoo ngayon? At dun naman sa magpapatotoo, wag naman po, kasi ito po napapansin ko hindi lang rito, pati rin sa, most of the times we give our testimonies pag merong magandang nangyari sa atin. Good or bad, mag-testify ka. Express mo yan. I am grateful may sakit ako dahil alam ko merong pinapakita ang Panginoon sa akin. May itinuturo si Lord sa akin. Ganun. Kasi pag hindi, katulad nga na sinabi ko, hindi pwedeng maging grateful lang tayo sa mga mabubuting bagay. Good or bad, we should be grateful. Express your gratitude as often. Hindi lang minsan, hindi lang nakaschedule, magbibigay ako ng testimony this coming Wednesday, no, as often as you can. Because definitely the Lord deserves those expressions. The Lord deserves it. A grateful attitude and expressions of gratitude go hand in hand. Again, a grateful attitude and expressions go hand in hand. Hindi po pwedeng wala ang isa. They go hand in hand. By focusing on both, we can fulfill our calling of giving thanks and for everything. Not only for the good things, not only for the perfect things, but for everything, good or bad. Please open your Bibles. This would be my last verse. Ephesians chapter 5, verse 20. Ephesians chapter 5, verse 20. Just like in 1 Thessalonians chapter 5, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Always, for all things. The attitude of gratitude. Let's all pray. Father God in heaven, thank you very much for this afternoon. Thank you very much, O Lord, for the message. I know, O Lord, you want us to be grateful, not only for the good things, but for everything that we
receive from you. I pray unto you, O Lord, that the message would be able to give us a different perspective of why we should be grateful, thankful, and appreciative, O Lord. Thank you, O Lord, for allowing me, using me to share this message. And I pray that you would continue to work in all of us so that we could be able to show and apply and show our gratitude to you for what you have done for us. Again, all of these things I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Brother Noel. Oting, tayo po ba ay na-bless sa mensahe? Amen. Being grateful sa ginawa sa atin ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa bawat aspeto ng ating buhay. Kasi yun ang nakalagay po dito sa 5:18. In everything, give thanks. Hindi siya one word, kundi two words. One word is sa lahat, parang in general. Two words, in everything, sa bawat specific thing ng ating buhay. Salamat po, Sir Noel, sa mensahe. Tayo pong lahat ay tumayo at pangunahan po tayo ng ating tagapagpaawit. Mawit po tayo ng isang kanta at ating pong tawagin hilingin si Deacon Ginto para po pangunahan tayo sa ating offertory prayer. Awitin po natin, thank you Lord for saving my soul. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa kaligtasan, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang awa, sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa atin. Huwag natin iwala sa ating bibig, sa ating buhay ang pagpapasalamat sa Panginoon. Even though thank you is not enough to give and to bring all the glory to Him, pero wag natin itong walain sa atin. Amen? Wag natin ito walain. Let's sing this song. Thank you, Lord, for saving my soul. All together now. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation. Let's sing it once again with all our hearts. Amen. Let's sing it once again. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, Diyos na dakila at mapagmahal. Pinupuri ka po namin, pinasalamatan sa lahat pong mga biyaya na patuloy mong binibigay sa iyong mga anak. Salamat din po sa pagkakataong ito na kami nakapakinig na yung salita. Sa buong maghapong Panginoon, napakaganda ng mga mensahe. Ito po ay nagpapataba ng aming puso at natutuwa po ang aming kaluluwa na kami po ay nakakanig na ganitong mensahe. Nagpapagitig po ng aming pananampalataya. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Napakabuting niyo po sa amin. Salamat po sa lahat-lahat. Salamat po sa aming pagkakatipon. Meron pong pagkakataon na kami magkakaloob. Salamat din po
Dahil alam po namin, kaya po kami magkakalob, kayo po ang unang nagkalob sa amin. Binigyan mo po kami ng mga blessing na aming tinatanggap galing sa inyo. Kaya po kami makapagkakaloob. Dumadalangin po kami ngayon sa inyo. I-bless mo po ang lahat ng kaloob na aming matitipon. Ito po ng Panginoon ay magamit namin sa kaluguran po ng iyong banal na pangalan. Purihin po kayo at maraming salamat sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. Amen. Bago pong lahat, meron po tayong announcement na magkakaroon daw po tayo ng Couples Night. Kala ko after PM service. Announcement po for Couples Night, hindi ko alam. Tawagin po natin si Sister Kayna para ipaliwanag sa atin anong gagawin dito sa Couples Night. Kasi walang details eh. Kung kailan, ano ang gagawin. May pa-flash po na short video clip for concerns Sister Kayna. Sister Kayna, concern namin. So, good afternoon po sa lahat. So, bago po ako salita or mag-share na any concern po, panoorin po muna natin yung clips. The Bible says there is right time for everything. So don't miss this time. This coming March 9, 5:30 p.m. at Christ Baptist Church, Muntinlupa for Couples Night event. A night to express your love and laugh together. See you there, brethren. Nakalagay dito, short eh. Yung very short. Amen. So, inimbitahan po natin lahat ng couples, no? Lahat ng married. Married ba to? Married, no? Married couples sa March 9 at 5:30 p.m. dito po sa Christ Baptist Church. Amen. Salamat po sa mga nagpaplano nito. At atin pong ipag-pray ang lahat ng magiging events natin ngayong taon, ang lahat ng ating mga kailangan. At siyempre, tayong lahat. Kailangan tayo dito. Kailangan nandito tayo. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. At ating hilingin po si Brother Nerl. Meron pa ba? May birthday pa pala. Brother Hiniel. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat church. Panibagong taon na naman po ang idinagdag ng Panginoon
sa ating mga kapatiran na siyang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ayan, natin pong silang batiin ng happy birthday. Kilalanin po natin. Ayan. Happy birthday po una kina Sister Elsa Ralios, Sister Judy Ann Habulin, Sister Ian Blas, Sister Zam Blas, and Brother Earl Kahuraw. Ayan. Atin pong hilingin si Brother Nerl upang siya po ang manalangin sa may mga kaarawan. Amen. Lahat po ng natawag na pangalan, punta na po kayo dito sa harap. Ayan, church, atin po silang awitan ng Once Again Has Come Your Birthday. Ready now? Sing! Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May each day of the year, may you feel Jesus near. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. Prayer request. Maraming salamat po sa Pagbati Church. Prayer request ko lang po is una is yung kalusugan po ng family, especially si Sam. And then po pangalawa is patuloy po kami na buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Ano man po yung kalalagayan ng aming buhay. Hello po. Ang prayer request ko po is good health sa family and yung sa studies ko. Thank you po. Thank you po, Church. Yung prayer request ko po ay patuloy po na maging matibay at maging matatag sa mga challenges na darating at mas lalong gamitin pa ng Panginoon sa kung saan man niya ako itatawagin sa paglilingkod at yun lang po. Thank you po, Church, sa pagbati. Bali, ang prayer request ko po is business acumen po sa mga bagay na sinisimulan ko ngayon. At saka resilience at saka mental fortitude para sa pagsunod sa Panginoon. Tayo pa ay manalangin. Dakila Uma, muli kami bilang iglesia, inadulog po sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat po sa inyong kabutihan po sa amin. Lalo na po sa aming mga kapatiran po, nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Alam po namin, Panginoon, wala po kaming kayang gawin upang dugtungan ng kahit isang segundo ang bawat buhay po namin. Kaya kami po ay nakikigalak po sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ito po ay patunay, Panginoon, na kayo po ay laging matapat. Kita po namin sa kanilang mga buhay, sa kanilang patuloy na paglilingkod po sa inyo. Dalahin ko po, Panginoon, nawa ay kayo po ay siyang magpatuloy na magpala sa bawat bagay na kanilang ginagampanan, lalo tigit, Panginoon, ang paglilingkod at pagbigay ng lugod sa iyong dakilang pangalan. Yung kanilang mga kahilingan, alam ko po, ito po ay inyo pong nabatid. Maging mga bagay na hindi po nila nabanggit, Panginoon, hindi na ibulalas ng kanilang mga bibig. Subalit alam po namin, kita niyo po ang laman ng kanilang mga puso, ang kanilang mga desires, Panginoon, kanilang mga gusto pang gawin sa kanilang buhay, paglilingkod po sa inyo. Dalahin ko po, kayo po ang siyang patuloy na magpala upang ang aming mga kapatid po na ito ay patuloy na magiging buhay na patotoo, na ang aming buhay na Diyos ay patuloy na naggabay, patuloy na nagpapala sa mga buhay na tunay na naglilingkod at kumikilala po sa inyo bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat gawa ng kanilang mga kamay.
Nawa ito ay hindi lamang magliwanag sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya, subalit ito, Panginoon, nawa ay makita ng sanlibutan upang ang bawat pagliwanag ng mga anak ng Diyos na ito ay magdala sa mga hindi pa nakakilala po sa inyo, sa pasasalamat po sa inyo, dahil sila po ay na-bless sa buhay ng kanilang ipinapakita po. Kaya dalahin ko po, Panginoon, patuloy niyo po silang gabayan, patuloy silang pagkalooban ng karunungan, nagmumula po sa inyo, upang ang kanilang bawat pasya, ang kanilang bawat galaw, ang kanilang bawat hakbang ay naaayon po sa inyong plano po sa kanilang buhay, upang sila po, Panginoon, ay patuloy na magliwanag at magdala po ng lalong ikadadakila na iyong pangalan. Bless niyo po sila patuloy, Panginoon, at kami po bilang iglesia ay tunay na nagigalak sa kanilang kaarawan po na ito. Muli po, ang lahat po ito ay aking samot dalangin, tangi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Paalala naman po, papalapit po ng papalapit ang ating crusade. At let us pray, plan and prepare para po sa nalalapit nating crusade. Tayo pong lahat ay magsitayo at hilingin po natin si Brother Israel para po tayo pangunahan sa ating closing prayer. Sige, church, tayo manalangin. Aming Panginoon, Diyos naming banal, muli nais ka namin pasalamatan sa pagtitipon mo, Panginoon, sa bawat isa. Kami po, Panginoon, ay nakarating for this Sunday afternoon service at muli po, Panginoon, ikaw nagbigay sa amin ng kalakasang spiritual, isang pagkain, Panginoon, na pwedeng makonsume ng bawat isa, Panginoon, for our spiritual health, Panginoon. Ikaw po nawa ang patuloy na magpatibay sa amin, Panginoon, sa bawat pagsubok, Panginoon, na pwedeng pagdaanan sa mga darating pang mga oras at araw at patuloy na sumama sa amin sa pagpapatuloy na aming buhay, Panginoon, as we live, Panginoon, sa mundong ito. We know, Panginoon, na hindi kami nag-iisa, Panginoon, and we always have the confidence na yung presence mo, Panginoon, ay hindi nawala. Kaya po in Jesus' name, nais ka namin muling patuloy na itaas at pasalamatan sa lahat ng ito. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat. Ganun din po sa mga nakasama namin sa live. Kamayan po natin ang ating mga ngaral ngayong hapon. Salamat po.